Okay guys, so ngayon may nakakatuwa kasi meron akong ikikwento na tungkol sa client ko na ang galing niya kasi kusa na siyang, kumbaga, imbes na maghanap siya ng, may nangyari kasing emergency sa kanya. So, imbes na maghanap siya, imbes na tanggapin niya na lang yung nangyaring emergency sa kanya at magpaka-negative siya about it, naghanap pa rin siya ng naghanap pa rin siya ng pwede niyang gawin. So, naghanap siya ng pwede niyang gawin, nag-adjust siya positively dun sa nangyari. So, may dalawa kasing napaka-importante kasi na sa mga panahon na ganun, na mahirap, may emergency ka, bakasyon, di ba? Holidays. So, lalo na pagbaguhan ka pa lang, pag nagsisimula ka pa lang. So, pag alam mong doon ka nagfe-fail, sa mga panahon na alam mong nagfe-fail ka, doon ka dapat hindi mag-fail ulit. Okay? Doon ka dapat hindi mag-fail ulit. Kasi nag-fail ka na doon eh. Alam mo na nag-fail ka na doon, bakit mag-fail ka pa ulit doon? So, yun yung dapat i-apply mo, yung natutunan mo. 'Di ba? So kung nag-fail ka na doon, dapat hindi ka naman mag-fail ulit doon. O dapat mag-fail ka man, in-apply mo 'yung natutunan mo, 'di ba? Tirinay mo 'yung magagawa mo. So, may dalawa kasing klase ng ng adaptations eh. So, yung unang adaptation is yung positive adaptation, yung tinatawag nila na active adaptation. So, yung active adaptation, yun yung ginawa nating mga tao simula nung unang panahon. Simula nung panahon panahon ng bato, 'di ba? So, panahon ng bato, ano bang ginawa natin, 'di ba? Umabot tayo hanggang dito. 'Di ba? Kasi every time na may na-experience tayo, natututo tayo, nag-e-evolve tayo, 'di ba? Nag-e-evolve tayo, kaya tayo umabot sa ganitong sa ganitong era, 'di ba? So, kung papansin mo kung may mga pinsan ka or may anak kang bata, pansinin mo pag nauntog yung bata sa isang lugar, halimbawa mataas dito sa table, si Mason, nauntog siya dito. Sa susunod na pumunta siya dito, alam niya na mauuntog siya dito, so yuyuko siya. 'Di ba? Simula bata pa lang, automatic na tayo, wired na tayo para mag-adapt, 'di ba? Para mag-adapt. So, pag tumatanda tayo, minsan, hindi na nawawala na yun eh. So, may mga tao na hindi nawawala sa kanila. Yun yung mga, malulupit na tao. Yun yung mga talagang, makikita mo mga masisipag na tao talaga, yung mga mentally strong na tao. So, nawala ako dun sa state na yun eh. Nawala ako sa state na yun eh. Diba? So, kumbaga, ngayon, binabawi ko, gusto ko makabalik doon. So, kaya ako nawala doon kasi nga nagka-injury ako, na-depress ako, 'di ba? So, ngayon binibuild ko yung sarili ko. So, paano mo i-build yung sarili mo? Kailangan mong i-embrace lahat na nangyayari sa iyo na negative. Kailangan mo siyang i-accept and then tignan mo kung ano yung magagawa mo, tignan mo kung ano yung makokontrol mo, 'di ba? Lagi mo pag may nangyari sa iyo na ng masamang sitwasyon, imbes na isipin mo na tangina, bad trip, ang sama na nangyari sa akin, ganito, ganyan. Huwag mo nang isipin 'yun kasi hindi makakatulong 'yun eh. Isipin mo kung ano yung kaya mo pang gawin. 'Di ba? Para kahit papaano magkaroon ka ng positive na makukuha galing dun sa nangyayari na 'yon. Kasi wala naman tayong ibang option kundi tandaan mo, wala tayong ibang option kundi tanggapin na lang yun pag may negative na nangyari sa iyo, kundi tanggapin na lang yun, i-accept, lalo na kung hindi mo siya kayang kontrolin. Tanggapin mo. Then mag-isip ka pa kung ano yung pwede mong gawin. Kaysa yung tanggapin mo lang yung isang klase ng adaptation, ito yon, yung complacent adaptation, kaysa yung tanggapin mo lang, tapos, wala na, hayaan mo na lang masira yung araw mo.
Pansin mo, may mga ganun kayong araw, di ba? So, may mga ganun din akong araw. Pero ngayon, sa mga ganung araw, kasi alam naman natin yung mga ganung araw eh. Pagising pa lang, alam mo na yung ganung araw, di ba? So, pag ganung araw pa lang, lalo na gigising ako alas 4. So, pagising ako ng 4 o'clock, ganun yung pakiramdam ko. Everyday. Never, parang hindi ako nakaramdam ng gumising ako ng madaling araw ng excited ako, ng masaya ako. Oo, excited ako matulog para gumising ng alas 4. Pero yung paggising ko ng alas 4, hindi ako na-excite. Except na lang siguro kung maganda talaga yung tulog ko, maaga ako natulog at automatically nagising ako ng alas 4. Yun, solid yun. Pero pag yung magigising ka sa alarm mo, never ako nakaramdam ng ng masaya ako or excited ako. Pero, once na nairaos ko yun, dun na, dire-diretso na yan. Kasi mahirap yung dun pa lang, nag-adapt ako sa nangyari sa akin. Gising ako ng madaling araw, nag-adapt ako. So, napag-workout ako, nagawa ko lahat ng kailangan kong gawin, di ba? So, kaya yun, dahil sa simula pa lang ng araw ko, gumawa ka agad ako ng pagsubok para sa sarili ko. Ngayon, lahat ngayon, may malaki yung chance na maging change siya. Kasi magiging maganda yung mood mo eh. Di ba? Tapos ito pa, hindi ako nagkakape na. So, ang hirap talaga ng walang kape sa totoo lang. Ewan ko yung iba sa inyo kung di nagkakape. Good for you. Pero para sa akin, ang hirap ng walang kape. Sobrang hirap ng walang kape. Pero once na nandun na ako sa gym, nasa gym na ako, okay na eh. Pero pag nandito ka pa lang sa bahay, inuhugot mo pa lang yung sarili mo para ginigising mo pa lang yung sarili mo. Mahirap. Pero yun lang, alam mo mahirap siya pero gagawin ko pa din. Alam kong gagawin ko pa rin siya kahit anong mangyari. Yun. 'Di ba? So, yung complacent na adaptation, yun yung yun nga, kagaya sinabi ko, hinahayaan mo na lang, tinatanggap mo na lang. So, may nangyari sa iyong masama, tinatanggap mo na lang, hinahayaan mo na lang masira. 'Di ba? Hindi imbes na mag-isip ka pa ng pwede mong gawin, hinahayaan mo na lang. 'Di ba? So, for example, bakasyon. Halimbawa yan, bakasyon. So, alam mong nag-commit ka sa sarili mo, may commitment ka sa sarili mo, tapos ngayon, holidays, bakasyon, ang gagawin mo, bibitaw ka. Di ba? Ilang beses ka na nagkamali sa ganun. Kada taon na lang ginagawa mo yun na bumibitaw ka tapos mawawala ka ulit sa focus mo. Di ba? Tapos ulitin mo na naman ngayong taon. Sabay sa susunod na taon, ulitin mo na naman ulit. So, tangina, hindi ka na natututo. Di ba? So, kailangan, hindi mo na uulitin yung pagkakamali mo. Once na magkamali ka dun, harapin mo na siya sa susunod na i-apply mo na lahat ng natutunan mo. Hindi mo na dapat siya uulitin pa. Matuto ka sa pagkakamali mo. Ngayon, kung ulitin mo pa, ikaw na yung may kasalanan nun. Di ba? Ayaw mo na nun. Mahirap yung pagbabago, pero kung gusto mong magbago, kailangan gawin mo siya. Di ba? So, ngayon, isipin nyo, bare months. Yung iba sa atin nagda-diet. Tapos pagdating ng Disyembre, kakalas sila. As in, totally kakalas sila. Tapos after nun, mawawalan sila ng gana kasi yung lahat ng pinaghirapan nila nawala. Ngayon, worth it ba? Yung bakasyon mo ba, yung bakasyon ba na yon, yung holiday ba na yon, ay naging holiday ba talaga? Actually, hindi siya magiging holiday kasi after nun, depressed ka dahil sa ginawa mo. Di ba? Pero kung yung holiday na yun, nilaban mo, nag-enjoy ka pero balance yung ginawa mo, edi walang mawawala sa'yo. Di ba? Nag-grow ka pa. Kasi iba yung ginawa mo ngayon sa ginawa mo dati, lalo na kung nag-fail ka last year, di ba? So, yun. Wag niyong ulitin. Pag nagkamali kayo, matuto kayo. So, mahirap man, wala ganun talaga eh. Mamimili ka kung anong hirap yung gusto mo. Yung hirap na tanggapin mo na alam mong may magagawa ka pero hindi mo ginawa. O yung hirap na ginawa mo yung kailangan mong gawin. 'Di ba? So, sasabi ko ngayon guys, muntik ko pang hindi gawin to. Actually, wala siya sa isip na gawin ko to ngayon. Hanggang sa, yun nga, natuwa ako dun sa isa kong kliyente, nakakatuwa talaga yun. Sobrang
Hindi niya nga alam na yun yung ginawa niya eh. Pero, once kasi nandun ka na, once kasi na in-start mo nang gawin yun, ano na yun, dire-diretso na yun. So, kaya nababasa ko eh. Pag nababasa ko eh. Kasi pag ang kliyente, ang imbes na excuse ang ginagawa niya, imbes na paraan ang hanapin niya, excuse ang ginagawa niya, magpapatong-patong yung kasasanayan niya yun. So, ngayon, ang ginawa niya, imbes na excuse ang ginawa niya ng paraan. 'Di ba? So, okay. So, guys, dito na magtatapos yung vlog. Palagi niyong tandaan, believe. Believe, guys. Believe.